mabigat, bulky, and luma na. Yan yung sabi ng mga gumagamit na ng mirrorless. Mabigat daw tong DSLR. Yes. Yun nga. Pag-usapan natin, if this 2025, okay pa bang gumamit ng DSLR or digital na may mirror pa? Kasi ngayon, nauso na yung mirrorless eh. Yung ito, mirrorless. Yung viewfinder nila is LCD na. Ito sa amin is glass pa yan. Tapos through the lens. Kaya SLR yung tawag. So mirror yan. Tapos through the lens. Yan yung ano. Mas gusto ko pa rin yung hawakan yung bulky na DSLR compare sa mga mirrorless. Kasi I feel na madali lang masira yun. Tapos hindi siya built to last yung mirrorless. Kasi itong DSLR, since kakaunti lang yung electronics component niya, isa lang yung LCD, yung mirrorless kasi LCD rin to eh. So may power in consumption, ito, isa lang, during the viewing lang. Or pwede mo rin i-live view dito to take photo. Kaya mas maliit yung power consumption. Mas nakakarami ka ng picture using a single bat sa DSLR kumpara sa mirrorless. Ano ba talaga yung ano dito? Bakit ako hindi nag-shift ng mirrorless? Number one is budget. Yung mga lens ko na EF lens, EF mount lens, ano na siya eh, DSLR pa siya compatible. Tapos pag nag-shift ako ng RF, so although merong available na adapter na Canon from EF to RF, ano siya, hindi na siya native na lens. So, mas pinopromote na ngayon yung RF ni Canon. Siyempre, negosyo yan. Bakit hindi mo ibibenta yung bagong produkto mo kumpara sa luma? Sa tingin ko rin kasi, mas maganda pa rin yung sensor. Although maganda yung sensor nito, way back, maganda na yung sensor ni Canon. Pero when it comes to DSLR, okay na okay pa yung dynamic range eh. Tapos, yung mga bagong features na sinesell out nila na mga eye focus, mabilis na face detection, yung mga ganon, HDR, kaya pa rin to nito. Hindi lang siya ganon kabilis, pero yung features ng modern na mirrorless, image quality, comparable pa rin dito. Tapos, hindi ko na, nasa stage na ako na ayaw ko na mag-upgrade ng gear. Or more on creating na tayo ngayon na stage. Kaya, as much as possible, create more photos. So yun, kung nakikita nyo yung website ko, marami akong pictures when it comes to travel and landscape. So yun, usually yun yung tinitira ko eh. Mas komportable ako doon. Bihira lang ako nagpipicture ng mga events and wedding. Although special case, meron naman mga kliyente talaga na kakilala ko. Sabihin nila na, Elmer, take photo for my event. So yun, syempre, ayaw kong pero yung image quality nga, balik tayo sa image quality with this one and the latest is very comparable. Ang liit lang ng difference. Nasa yan? Indian. Diyan, wala sa pana. Kaya kung gumagamit ka pa ng DSLR this 2024, ano yung mga challenges na nakikita mo? Number one is, ito talaga is bulky. So, malaki siya kumpara dun sa mga Fujifilm tsaka mga mirrorless. Meron kasi akong mirrorless rin na camera in which na-dispose ko na rin. Pero, this one remains in my bag. So, DSLR pa rin tayo.
Kaya kung makikita nyo sa mga pictures, more on DSLR. Especially the birds, the nature, the telephoto. Meron tayong telephoto kasi. Tsaka yung macro. Lovely lang macro. Ayun. 2025 na pero DSLR doesn't matter. Basta yung output mo is masaya ka. And then, fell in love with the process sa craft. Huwag kang mag-gear head. Basta, sinasabi ko, buy the gear what you can afford para mas okay. By the way, this is a 2470 na lens, Mark II, and the body is a 5D Mark IV. Lens is 2470. Ginagamit ko siya for travel kasi yung pag family portrait, ito, mas wide tsaka ano. Yun yung ano, versatile na lens. Ito, 2.8 para sa low light. Then, yun, simple lang siya na setup. Pero, hindi na ako nagdadala ng ibang lens when it comes pag pasyalan lang. Isa lang, 2470. Enough na siya. Tapos, yun. Napakasalamat. Alright? So, although, yep, mabigat na talaga siya. Lalo na pag may mga accessories kang dala. Pero, the output is very happy. Pag ano, silip mo talaga dito. Uy, iba rin talaga yung feel ng DSLR kasi, ano mo talaga eh. Hindi, wala siyang lag eh. Kasi mirror. Kaya, ganun. Yung, ano niya. Oh, see? Ganun. Pakasulit. Alright? See you around guys and hope na meron kang natutunan sa video na to.